Hindi lahat ng matalik na kaibigan ay mapagkakatiwalaan. Dahil minsan, kahit pa ilang taon mo nang kilala ang isang tao, pwede pa rin siyang magtaksil sa'yo. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Ang pagkamatay ni Brittney Gargle ay isang pangyayaring gumulantang sa lugar ng Saskatoon para sa lahat ng maling dahilan. Subalit pagkalipas ng 2 taon nang hindi pa rin nila nalalaman kung sino ang kanyang killer, nasolba ang kaso gamit ang isang selfie. Maliban pa doon, ang salarin ay mas malapit lamang pala sa kanila kaysa sa una nilang inakala. Kilalanin natin ngayon kung sino nga ba si Brittney Gargle, sino ang pumatay sa kanya, at kung paano nasolba ng selfie na ito ang kanyang kaso. Mahanap sa syudad ng Saskatchewan, Saskatoon, Canada, ang magandang buhay ni Brittney Gargle. Nang isinilang siya noong August 31, 1996, naging isang malaking biyaya na ito sa kanyang mga magulang na sina Susan Gargle at Everett Hilbom. Mula pagkabata, may katangian na ito ng pagiging independent sa kahit anumang bagay na ginagawa niya. May pagka-competitive din ito sa kanyang 3 stepsisters na sina Courtney, Tristan at Victoria pero sa healthy namang paraan. Gayunpaman, ang pamilya ni Brittney ay hindi perpekto kagaya ng iniisip ng karamihan. Madalas mag-away ang kanyang mga magulang at nung bata pa siya, halos absent din ang tunay niyang ama sa kanyang buhay. Dagdag pa doon, may mga nilalabanan ding sariling demonyo ang kanyang ina at nagdurusa ito sa adeksyon. Subalit sa kabila ng murang edad ni Brittney, tahas na itong magsalita at kilala din bilang isang go-getter. Sa isang tahanang binubuo ng 4 na dalaga, makatwiran lamang na pakiramdam niya kailangan itong maging makahulugan at magkaroon ng malakas na kalooban upang mamukod-tangi sa iba. Gayunpaman, sa kabila ng mataas niyang pananalita, hindi naman siya ang tipong malupit o negatibo. Sa katunayan, kilala din niya ito bilang malambing at maalaga. Habang naninirahan sa Saskatoon, si Brittney at ang kanyang mga kapatid ay sinamantala ang mga niebe, taglamig at pati na rin ang mga kabundukan. Magaling siya sa snowboarding na madalas nga itong nakikitang binabagtas ang mga dalisdis ng may estilo at kagandahan. Sa tuwing tag-init, ang parehong mga bundok ay nag-aalok naman ng nakakamangang hiking trails at hindi rin iba sa aktibidad na iyon si Brittney. Mahal niya ang pag-hiking na palagi pa nga itong nagka-camping overnight kasama ng kanyang pamilya. Kapag hindi ito nasa labas, ginugugol niya naman ang kanyang oras sa pag-aaral at nag-e-excel din ito sa kanilang klase. Pagkatungtong niya sa edad na 16, pinagsabay niya ang 2 trabaho sa kanyang oras sa eskwelahan. Ang unang trabaho niya ay nasa isang lokal na Vern's Pizzeria, habang ang pangalawa naman ay nasa German Concordia Club. Si Brittney ay may nakakahumaling na personalidad, approachable at may ngiting nakakagaan ng pakiramdam ng sino mang nakakakilala sa kanya. Madalas pa nga siyang purihin ng mga kasamahan niya sa trabaho at ng kanilang mga customers dahil sa walang katapusan niyang positibong pag-uugali. Isa sa mga taong may malaking bahagi sa kanyang buhay ay ang matalik niyang kaibigan na si Cheyenne Rose Antoine. Ilang taon na silang magkakilala pero kumpara kay Brittney, ibang-iba naman ang kinalakihan niyang buhay. Habang si Brittney ay mahal at tanggap ng kanyang pamilya, sa kasamaang palad, ang mga magulang naman ni Cheyenne ay mapang-abuso. Lumaki ang mga ito sa isang Canadian residential school na isang institusyon na ginawa para ilayo ang mga indigenous na mga bata mula sa kanilang pamilya. Pagkatapos, i-enroll naman ng mga ito sa mga Christian boarding schools upang tulungan silang maging bahagi ng Canadian culture. Gayunpaman, ayon sa mga iilang ulat, maraming nagaganap na pang-aabuso doon nang may mga report pa nga ng mga libo-libong kamatayan sa mga eskwelahan sa loob ng ilang dekada. Sa makatuwid, ang mga estudyante doon, kagaya ng mga magulang ni Cheyenne, ay nagkaroon ng malalim na trauma bago pa man sila makabalik sa kanilang komunidad. At bilang resulta ng tiniis nilang trauma sa loob ng ilang taon, bumaling sila sa paggamit ng droga upang malagpasan ang kakilakilabot nilang pinagdaanan. Noong panahon na isinilang ng kanyang ina si Cheyenne, sa kasamaang palad,
Masyado na itong lulong sa droga na hindi niya na mapigilan ang sarili sa paggamit nun. Kaya sa edad na 2 taong gulang pa lamang, kinuha na si Cheyenne mula sa kanyang mga magulang upang ilagay sa ampunan. Nanatili siya doon hanggang sa tumungtong siya sa edad na 18 years old. Sa mga panahong siya ay nandoon, nakaranas ito ng parehong pisikal at sexual na pang-aabuso sa loob ng maraming okasyon. Nang hindi makatakas sa mismong lugar na dapat sana'y magpoprotekta sa kanya, wala na itong iba pang mapuntahan. Dahil dito, nang tumungtong siya sa edad na 15 years old, nahirapan na siyang malagpasan ang kanyang mga trauma. Bukod pa doon, may natanggap pa siyang isang masamang balita tungkol sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng ilang taong paggamit ng droga, namatay ang kanyang ina dahil sa overdose at isa din ito sa naging dahilan sa paglala ng depresyon at trauma ni Cheyenne. Kalaunan, maging ang dalaga ay pinili ring gumamit ng droga kung saan ang puntong nagkakilala sila ni Britney, sobrang lubog na ito sa madilim na lugar. Sa kabila nun, dahil naman sa masayahing personalidad ng bagong kaibigan, kahit papano, unti-unti naman siya nakaramdam ng pagbabago sa kanyang sarili. Naging sobrang malapit ang dalawa na madalas pa nga silang makitang magkasama sa lokal na mall, nagtatawanan at nakikipagbiruan kasama din ng iba pa nilang mga kaibigan. Kaya kung titingnan, mukhang may malaking posibilidad pa na maayos ang buhay ni Cheyenne nang nasa tabi ng isang mapagkakatiwalaang tao. Subalit sa kasamaang palad, hindi na iyon mangyayari. Gabi noong March 25, 2015, sina Britney at Cheyenne ay nagplanong lumabas para sana mag-night out at uminom ng konti bago makipagkita sa iba pa nilang mga kaibigan. Mga bandang hating gabi bago sila lumabas, kumuha ang dalawa ng isang selfie para i-post sa kanyang Facebook page. Sa larawang iyon, pinakita nila ang kanilang suot na mga outfit at pananabik sa partyng i-enjoy nila sa gabing iyon. Lingid sa kaalaman ng lahat, ito na rin ang huling litrato ni Britney ng buhay. Ayon kay Cheyenne, pagkakuha nila ng picture, dumiretso na daw sila sa bayan. Una silang pumunta sa Manchester Bar and Grill na matatagpuan sa corner ng 33rd Street at Idaho Drive. Pagkainom nila ng konti, pumunta naman sila sa isang house party sa Avenue 1 kung saan nakipagkita sila sa iba pa nilang mga kaibigan. Nang puntong iyon, ang dalawang dalaga ay pareho ng maraming nainom. Dagdag pa ni Cheyenne, habang lumalalim ang gabi, lalo pang naging malabo para sa kanilang dalawa ang mga nangyayari. Mga bandang 4:00 ng madaling araw, umalis sila sa house party at pumunta naman sa Colonial Pub and Grill sa 8th Street. Ayon sa salaysay ni Cheyenne, nakita niyang nagtanong si Britney sa isang lalaki kung pwede ba niyang hiramin ang lighter nito. Ilang minuto ang lilipas, nag-uusap na ang dalawa hanggang sa nagpasya na rin makisali si Cheyenne sa kanila para makipag-inuman. Pagkaraan ng kaunting minuto, di daw niya namalayan na bigla na lang naglaho si Britney at ang lalaki. Hindi rin daw niya nakuha ang pangalan nito o kung saan man sila pumunta bago ang mga ito ay nawala. Pagkatapos nun, bumiyahe na lamang daw siya patungong downtown upang makipagkita sa kanyang tuyuhin na nakatira naman sa lokal na living center na tinatawag na Lighthouse. Doon na rin nagtapos ang kanyang gabi. Habang kasama ang kanyang tiyuhin, nagpost pa nga daw si Cheyenne sa Facebook page ni Britney para tanungin kung nasaan na ito dahil wala pa siyang naririnig sa kanya mula kagabi. Sana nakauwi din di umano ito ng ligtas kasi kailangan niya ang kanyang telepono. Naghintay siya sa reply ng kaibigan pero kahit 2 oras na ang dumaan, mga bandang 6:00 ng umaga, hindi pa rin ito sumasagot. Dahil dito, naramdaman niya na baka may nangyari ng masama sa kaibigan. Umaga ng March 26, 2015, nakatanggap ang mga emergency operators ng isang 911 call na siyang gigimbal sa buong lugar ng Saskatoon. Sa isang rural street na tinatawag na Valley Road, banda sa labas lang ng bayan, may natagpuan di umanong katawan ng isang dalaga malapit sa Cedar Villa Estates. Dagdag pa ng caller, mukhang wala na rin di umanong buhay ito dahil malamig na ang mga labi. Wala ding suot na sapatos ang dalaga at nakapwesto na nakahiga sa lupa. Pagkarating ng pulisya, naging klaro kaagad sa kanila na ang dahilan ng pagkamatay ng biktima ay pagsakal. Base din sa estado ng kanyang katawan,
natukoy ng mga first responding officers, nakakalagay lamang ng salarin sa biktima doon mga 1 oras ang nakakaraan. Sa palagay nila, ito ay nasa pagitan ng mga bandang 5:20 a.m. hanggang 5:40 a.m. Nang walang nahanap na ID or wallet, nahirapan silang matukoy ang pagkakakilanlan ng dalaga noong simula. Kaya dahil doon, nagpasya silang mag-release ng picture ng isang star tattoo na nahanap nila sa kaliwang kamay nito at isa pang lion tattoo na natagpuan naman nila sa kanyang balikat. Sa investigasyon sa crime scene, may natagpuan silang isang itim na braided belt sa tabi ng katawan ng biktima na kanilang pinicturan at inirelease din sa publiko. Isa yung mahalagang bagay dahil iyon ang ginamit ng salarin para sakalin si Britney. Ilang oras lang pagkapalabas nila ng mga litrato, agad silang nakatanggap ng tawag mula sa isang taong may potensyal na impormasyon daw na related sa pagpatay. At ito ay wala ng iba kundi si Cheyenne. Habang umiiyak, kinilala nito ang katawang natagpuan sa daan bilang ang kaibigan niyang si Britney. Agad rin niyang ibinigay sa pulisya ang lahat ng nalalaman niya tungkol rito, umaasang makakatulong iyon sa pagsulba ng kaso. Ikinuwento niya rin ang lahat ng nangyari nung nakaraang gabi, kasama na ang Facebook picture, ang house party, ang pagpunta nila sa bar, at pati na rin ang lalaking hindi niya nakikilala. Masigasig din niyang binanggit sa pulisya na tinapos niya ang kanyang gabi sa lighthouse at kinumpirma pa nga ng tiyuhin niya ang kanyang alibay. Nang puntong iyon, naging priority ng pulisya ang kilalanin muna ang misteryosong lalaki. Upang simulan ito, pumunta sila sa Colonial Pub para i-review ang surveillance footage nung nakaraang gabi. Subalit pagkarating nila doon, hindi nila nahanap ang kanilang inaasahan. Lumalabas kasi na wala sa 2 dalaga ang pumunta sa bar na iyon at bukod pa dito, wala ring surveillance footage o kahit mga saksi na makakapagkumpirma ng kwento ni Cheyenne. Sa makatuwid, alam na nila na nagsisinungaling ang dalaga, kaya agad nilang naisip kung ano pang ibang bagay sa sinabi niya ang hindi totoo. Nang parehong araw, pumunta naman sila sa lighthouse para i-check din ang surveillance footage doon upang kumpirmahin kung talagang nakabalik si Cheyenne sa apartment sa oras na kanyang sinabi. Pero kagaya ng una nilang nalaman, nadiskubre rin ng mga detectives na isa rin pala iyong kasinungalingan at kailanman hindi siya dumating doon kagaya ng binanggit niya sa kanyang salaysay. Gayunpaman, sa kabila ng mga kasinungalingang kanilang nalaman, sa halip na kumprontahin si Cheyenne tungkol dito, nagpasya silang kausapin na lang ang kanyang tiyuhin. Nang ipiniliwanag nila sa kanya na hindi tumutugma ang kanyang kwento sa surveillance footage, mabilis na nag-iba ang kanyang tono. Ngayon, ayon naman dito, sinabi daw ni Cheyenne ang tungkol sa 2 itim na lalaki na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa isang motel. Kaya sa halip na pumunta sa Colonial Pub di umano, nakipag-hangout sila ni Britney sa 2 lalaki. Habang nandoon, bigla na lang nagkaroon ng 4 ng pag-aaway nang dahil sa cocaine, kaya nagtago daw si Cheyenne sa banyo bago pa man lumala ang gulo. Nang kumalma na ang sitwasyon at nakaramdam siya na ligtas ng lumabas, bumunga daw sa kanyang harapan ang wala ng buhay na katawan ni Britney na nakadapa sa kama. Pagkatapos nun, tinutukan daw siya ng 2 ng baril at punersang tumulong sa pagliligpit sa katawan ng kaibigan. Pagkaiwan nila ng katawan ni Britney sa daanan, pinakawalan din nila ito kalaunan, pero bago di umano siya nila pinalaya, minalaan siya nito at tinakot na kung may pagsasabihan siyang ibang tao sa mga nangyari, papatayin siya ng mga ito. Nang nakalayo na ang 2, saka lang daw siya humingi ng tulong sa kanyang tiyuhin. Ang problema naman sa bagong kwentong ito, sa kabila ng konfesyon ni Cheyenne sa kanyang tiyuhin, hindi naman daw nito maituro ang eksaktong motel na kanilang pinuntahan o kahit ang mga pangalan ng mga taong pumantay daw sa kanyang kaibigan. Ang tanging konklusyon lang ng kanyang tiyuhin, paswerte lang daw talaga si Cheyenne na nakatakas pa siya ng buhay mula sa mga ito. Nang puntong iyon, kahit pa alam ng mga investigators na kaduda-duda ang bagong kwento, nagpasya pa rin silang tumahimik na lamang at bumalik sa pag-iimbestiga. Isang rason din nito ay dahil hindi na nila kailangang alalahanin pa si Cheyenne kasi kakaaresto lang sa kanya para sa separate na kaso na related sa droga at shoplifting. Hindi na rin bago ito para sa kanya dahil sa edad pa lamang na 21, nagkaroon na siya ng 50 na kaso sa kanyang buong buhay.
Kaya sa bawat pagkakataon na ito ay nasa kanilang kustudiya, kinuha nila ang oportunidad na makausap ang dalaga. Ngunit sa pagtakbo ng panahon, lalo pa itong naging uncooperative sa pagsulba ng kaso ni Britney. 6 na buwan ang lilipas, hindi pa rin nila nahuhuli ang pumatay kay Britney, pero may kutob ang mga detectives na may dapat pa silang tuklasin kay Cheyenne. Ang problema lang, wala pa rin silang kahit anong solid na ebidensya laban sa kanya. Lingid sa kanilang kaalaman, ang bagay na kinakailangan nila ay nasa kanilang harapan lang pala mula nung simula pa lamang. At hindi nila iyon napagtanto ng mahabang panahon, dahilan para umabot ng 2 years ang kaso ni Britney. Sa half-year anniversary ng pagkamatay ng dalaga, nag-iwan ng comment si Cheyenne sa huling picture nilang magkasama sa Facebook. Sabi pa niya, sobrang namimiss niya na daw ito at sana may visiting hours ang langit para pwede niya itong makita at mabisita. Masaya din di umano siya dahil dinalaw siya ng kaibigan sa kanyang panaginip at isang biyaya na nakilala niya ito sa kanyang buhay. Papahalagahan niya rin daw ang mga magagandang alaala nilang magkasama sa loob ng ilang taon at umaasa siyang makikita pa rin sila balang araw. Kaya kung mapapansin ninyo, klarong gusto niyang ipakita sa mga tao na nagluluksa pa rin siya sa pagkamatay ni Britney. Gayunpaman, ilang araw lang pagkatapos ng comment niyang iyon, tumawag ang pamilya ni Britney sa mga otoridad na hawak ang impormasyon na tutulong ng malaki sa kaso. Kinontak di umano sila ng tiyahin ni Cheyenne kamakailan lang para sa bagong impormasyon noong araw na namatay si Britney. Ayon sa tiyahin nito, noong umaga ng March 26, pumunta daw si Cheyenne sa kanyang bahay ng lasing, balisa at umiiyak habang humihingi ng tulong. Sinabi nito sa kanya na nag-away di umano sila ni Britney na sa kasamaang palad ay umabot sa puntong nawala na siya ng kontrol. Inako niyang hinampas niya ang kaibigan gamit ang isang bagay sa muka bago niya ito sinakal hanggang huminto na siya sa pagkilos. Bahagyang tumingin daw ang kanyang tiyahin sa labas ng pinto at saka lang nito napansin si Britney na nasa loob ng sasakyan na pinagmamaneho ni Cheyenne. Mukhang malala daw ang pagkabugbog ng dalaga, nakahandusay lang ito sa upuan, duguan at hindi na rin kumikilos. At higit sa lahat, taliwas sa kwento ng kanyang tiyuhin. Sa pagbisita niyang ito sa kanyang tiyahin, kailanman hindi niya binanggit ang kahit anumang motel o kung sino mang iba pang tao noong gabing iyon. Dagdag pa doon, malinaw niyang sinabi na siya ang umatake kay Britney. Pagkatapos ng maikling pagbisita, agad daw itong umalis at nagmaneho papalayo, kasama pa rin ang katawan ni Britney na nasa passenger seat. Nang puntong iyon, alam daw ng tiyahin ni Cheyenne na guilty ang kanyang pamangkin, ngunit takot lang siyang pumunta sa pulisya. Sa pagka-overwhelm niya rin sa mga nalaman, hindi nga daw siya sigurado kung mapagkakatiwalaan ba ang kanyang mga nakita. Bukod pa doon, pamilya din daw niya si Cheyenne at hindi niya gusto na siya ang sumuplong sa sariling pamangkin. Yun nga lang, sa paglipas ng panahon, hindi na niya nakayanan pa ang sariling konsensya. Gamit ang bagong impormasyong ito, kinompronta na rin nila sa wakas si Cheyenne, gayunpaman patuloy pa rin itinanggi ng dalaga na may kinalaman siya sa pagkamatay ng kaibigan. Ang mahirap lang, hindi sapat ang kanilang mga sirkumstansyal na ebidensya para makasuhan ito. At sa pagtagal ng panahon, mukhang lumalabo palalo na ito ay kanilang magagawa. Taong 2017, 2 taon pagkalipas ng krimen, sa wakas may naging pag-usad na rin sa kaso. Nang puntong iyon, isang detective ang muling tiningnan ang selfie na kinuha ng magkaibigan bago ang araw na namatay si Britney at may nakita siyang isang matibay na ebidensya. Sa ibabang bahagi ng larawan, makikita ang suot na belt ni Cheyenne na isang itim na braided belt, ang parehong sinturon na ginamit ng salarin para tapusin ang buhay ng biktima. Dahil dito, binalikan nila ang nakuha nilang belt sa crime scene at muli rin itong sinuri. Ang resulta, puno nga ito ng DNA ni Cheyenne. Kaya sa wakas, pagkalipas ng 2 taon ng pagsubok nilang hulihin ang salarin, may hawak na rin silang matibay na ebidensya. Pagkaraan lang ng ilang araw, inaresto na nila si Cheyenne para sa kasong second-degree murder. Habang nasa kustudiya ng pulisya, ilang oras itong tumangging magsalita hanggang sa huli, umamin na rin siya sa nagawang krimen. Inako niya na pagkaalis nila sa house party, pareho na daw silang lasing at lango din sa droga.
Dumiretso sila pagkatapos sa McDonald's para kumain ng kaunting snacks pero doon na daw sila nagtalo nang dahil lamang sa isang cellphone. Wala na raw siyang maalala after nun kaya hindi niya na rin masabi kung ano ang eksaktong nangyari sa mga huling sandali ni Britney. Ang alam niya lang noong pagkagising niya, may nagawa na siyang isang masamang bagay. Kaya bagaman klaro na sa mga kapulisan na si Cheyenne nga ang responsable sa krimen, hindi naman malinaw para sa kanila kung ano talaga ang kanyang intensyon sa likod ng pagpatay. Sa korte, ipinaglaban ng prosekusyon ang kasong second-degree murder pero nang walang malinaw na motibo, nahulog ang charges sa manslaughter. Sa huli, tumanggap ang judge ng joint submission mula sa kampo ng prosekusyon at ng depensa kung saan nasentensyahan si Cheyenne ng 7 years lamang na pagkakakulong pagka-plea niya ng guilty sa manslaughter. Siyempre, hindi naman ikinatuwa ng pamilya ni Britney ang resultang ito dahil naniniwala silang dapat mas higit pa doon ang natanggap na parusa ni Cheyenne. Dagdag pa nila, pwede naman kasi nitong dalhin si Britney sa hospital pero pinili niyang iwanan itong mamatay sa daanan. Kung iisipin din, 2 taon niyang niloko ang mga detectives at patuloy na nagsinungaling para lamang mapagtakpan ang kanyang ginawa. Kaya para sa akin, nagpapakita lamang ito kung gaano siya katuso, walang puso at sakim. Sa taong ito, 2024, pagkatapos ng 7 taon niya sa kulungan, muli na siya makakabalik sa lipunan. Yun nga lang, ang buhay ni Britney ay kailanman hindi na maibabalik sa kanyang pamilya. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na ito. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakantuhan.